Hindi yan kung magaling ka maggupit, magaling ka magkulay, magaling ka sa anong services. Yun na yun? Yun na yun? Hindi gano'n. Bakit nga ba maraming salon o mga services business ang hindi lumalaki kahit ang gagaling ng mga mamay-ari, no? Ang galing nila sa services, magaling sila magkulay, magupit, mag-ribbon, mag-straight, basta kahit napakagaling kahit napakagaling nila dyan sa mga services na ganyan, pero bakit hindi lumalaki? Yo, what's up? Ako nga pala si Jeff Cinco, isang entrepreneur, isang salon owner na meron ng 9 years na karanasan sa pagpapatakbo ng salon business, no? At syempre, meron na tayong 4 na branch ngayon, ang Zell Salon, pangmalakas ang salon ng Mindanao. At ngayong araw to pag-uusapan natin kung bakit nga ba karamihan sa mga salon na magagaling yung mga may-ari, no? Magagaling sa services, bakit hindi lumalaki? No. So, ikikwento ko lang sa inyo yung experience namin sa pagpapatakbo ng business. Ako kasi hindi ako magaling sa services. Wala akong alam sa mga gupit, kulay, straightening, rebonding. Basta wala akong alam sa ganyan. Ako yung salon owner na hindi marunong sa kahit anong salon services. Pero bakit lumalaki yung business namin na ngayon ay meron ng 4 na branch at ngayong taon din na to magbubukas pa tayo ng isa pa. So, ako, wala akong alam sa services. Yung asawa ko, magaling sa services. Magkaibang, di ba? Magkaibang istorya. Ako, hindi ako marunong. Yung asawa ko, magaling. The best, malupit, mabangis. Pagdating sa usapang buhok, no? Sabi nga niya sa akin, alam nyo ba, babe? No, babe, tawagan namin eh. Baka iba yung mabanggit ko eh. Baka mahal. Biro lang. Sabi siya, alam mo ba, na sa tuwing naglalakad daw siya, halimbawa, nasa mall daw siya or nasa kainan, nasa kahit saan, no? Ang tuwing nakikita ko yung tao, hindi yung tao o mukha daw yung tinitingnan niya, hindi yung kamay, hindi yung paa, hindi yung suot. Sabi niya, alam mo ba na ang tinitingnan ko sa mga tao, mga babae, yung buhok. Nakakatawa siya pero yun daw yung nakikita niya. Malayo pa lang daw yung tao, yung buhok yung nakikita niya. Kahit nanonood kami ng palabas, kahit meron nga kami napanood minsan, singit ko lang. Yung The Bagman, no? Ang kwento nito, yung barbero, lumayo tayo ng konti Yung barbero, siya yung barbero ng gobernador, no? Yung mga siya yung bagman. Naging bagman siya, pero dati, barbero siya ng gobernador. Tapos, yung nagdemo siya ng, siyempre, yung, siyempre, yung eksena, nagugupit siya. Tapos, yung nakita niya, yung cape dito, hindi daw maayos. Tapos, paghawak daw ng gunting, hindi daw tama, pangit daw, mali daw yon. Ako na naman, na wala akong alam sa services. Talaga? Talaga ganun yun? Wala akong alam. Pero siya, kasi yun yung buhay nila, yun yung galing nila, magaling siya doon, no? Pero bakit yung ibang salon business, salon owner, services business, barbershop, motor shop, o kahit ibang negosyo, hindi lumalaki, hindi dumadami, magaling naman yung may-ari. At isa lang ang kailangan mong malaman dyan. At ito ay base sa experience namin. Sa buhay namin pag ninegosyo, hati dapat, no? Kung isa kang salon owner o barbershop owner o kahit anong business niyo dyan, tawagin niyo yung asawa mo. Kung meron kang asawa. Kung wala, maghanap ka. Sa pagninegosyo kasi, naniniwala ako na hindi mo kayang mag-isa. Hindi mo kayang mag-isa para mapalaki yung business mo. Alam mo bang maraming, maraming aspeto yan, maraming parte yung negosyo. Merong marketing, merong operation, merong sales, merong HR, no? Pag-handle ng tao, management. Marami yan sila. Hindi yan kung magaling ka maggupit, magaling ka magkulay, magaling ka sa anong services, yun na yun? Yun na yun? Hindi ganon, no? Kaya maraming mga nadadapa kasi isa lang yung nagpo-focus sa business, tapos
Nakafocus pa siya sa services, sa pagpapaganda ng services, sa pagpasok ng client. Yung iba hindi nakikita. Presyo, hindi mo nakikita. Yung markup, hindi mo nakikita. Marketing, ano yung papasok sa loob, 'di ba? Kung wala kang marketing. So dapat eto para sa mga nagnenegosyo ng mag-asawa, partner kayo dapat. Dalawa kayo. Hindi pwedeng ikaw lang. Hindi pwedeng mag-isa ka lang. Walang ganun. So eto sa buhay namin, 4 na yung branch namin ngayon. Pero yung binuksan namin na salon, Zell Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao, 3 years pa lang. 3 years pa lang, mag-4 years siya ngayong November. Pero napalaki namin to ng medyo mabilis. Bakit? Yung asawa ko sa operation. Siya yung nag-handle nun kung paano trabahuin yung sa loob. Tumutulong din siya sa marketing. Kasi siya yung gumagawa ng videos. Tapos, ako naman, ako yung wala doon sa harapan. Ako yung nasa likuran. Ako yung nag-handle ng tauhan. Ano ba tong nangyari kay ano? Tanggalin na yan. Hinayupak yan eh. Ninakaw yung blower natin eh. Daming mga ganyan eh. Yung iba kasi na mga salon owner, mga business owner, lalo na sa services, naaabuso dahil, unang-una problema, hindi marunong sa services na salon. Tapos nagbukas ka ng salon o ng barbershop. Ngayon, kung aalis yung tauhan mong si Dagol, di ba? Nga aalis yun, anong mangyayari? Sarado yung business mo. Kaya sa takot mong ayaw siyang umalis, kahit nagnakaw pa yan ng plancha, ng blower, o kinain niya pa yung medisina, medisina kinain, sa loob, ayaw, hindi mo mapapalis. At yan yung isang dahilan din kung bakit hindi lumalaki ang isang salon business. Kasi yung may-ari, unang-una, hindi marunong sa salon services o any business, di ba? Pag umalis yung tao niya, goodbye. Kaya ang gagawin niya, pagbibigyan niya, no? Di ba? So, dapat nyong malaman, matutunan, sa pagpapatakbo ng salon business, dapat meron kang kasama partner, barbershop o any services. Dapat meron kang ka-partner dyan. Hindi pwedeng ikaw. Ikaw yung sa operation, ikaw yung sa marketing, ikaw yung sa sales. Nako, maaga kang mamamatay niyan sa konsumisyon. Di ba? So, yan yung mga diskarte namin kung bakit madali naming napalaki ang aming salon. Hindi naman siya ganun kalaki gaya ng iba. Pero kung ipagkukumpara mo to sa mga naunang negosyo, marami akong kilala na salon owner din, salon business din, na naunahan pa namin. Meron ngayon, 1 branch pa lang, meron ngayon, 2 branch pa lang. Kami, 3 years pa lang, meron na kaming 4 na branch. At ngayong taon na to, magbubukas pa tayo ng isa pa. Abangan nyo kung saan. Pero, kung matagal na kayo sa pagpapatakbo ng salon, di ba? Nahihirapan pa rin kayo. Hindi pa rin kayo kumikita. Sumasakit lang ulo nyo, di ba? Na-stress na kayo sa buhay. Alam niyo bang may good news ako? Ang Zell Salon, ay magbubukas na ng franchising next year. Kaya abangan niyo ang pagbubukas ng prangkisa dahil dito hindi ka na mahihirapan, hindi ka na gagawa ng sistema, hindi ka na maghahanap ng mga tauhan, hindi ka na mamomoblema kasi sistemado na nga kumikita. At syempre dapat kikita talaga. Kasi naniniwala ko na ang ang pagpapatakbo ng negosyo ay parang sa pamilya din. Unang-una, teamwork kayo ng asawa mo, di ba? Kung dyan pa lang sa bahay nyo, magkagulo na kayo ng pamilya mo, ng asawa mo, magkaiba kayo ng gusto, magkaiba kayo ng goal, mahihirapan kayong palaki ng negosyo. Walang blessings na papasok dyan kasi magulo nga sa bahay nyo di ba? Kung nakakarinig ka ba ng may nag-aaway sa bahay, papasok ka pa ba? Kita mo nang nagsusuntukan, papasok ka pa dyan. Kung nakakarinig ka ng nag-aaway sa salon, di ba? Papasok ka pa dyan. Baka magulpi ka. Kaya naniniwala ako sa teamwork ng mag-asawang negosyante. Tulungan. Same kayo ng goal, same kayo ng plano para mapalaki ang ating salon na negosyo o kahit anong negosyo pa yan. Tulungan sa mag-asawang negosyante. At kung naghanap ka ng pangmalakasang salon, ayaw mo nang mag-umpisa, sumakit na yung ulo mo sa dami ng problema, abangan nyo ang pagbubukas ng Zell Salon. Magpapa-franchise na tayo.
Bye-bye! Trabaho-trabaho pa tayo. At dito ako ngayon sa salon, sa branch natin. Kaya kung gusto nyong mapalaki ang iyong negosyo, gusto nyo kang matuto sa pagpapatakbo ng salon business, any services business, follow nyo ako, Jeff Cinco. Ituturo ko sa iyo ang konti lang. Ituturo ko sa iyo ang mga nalalaman ko sa pagpapalaki ng salon business o any business. Dahil marami na akong karanasan. 5 taon na akong nalugi. At ako nga pala si Jeff Cinco. Isang entrepreneur, isang salon owner na hindi marunong sa pagpapatakbo ng hindi marunong sa kahit anong salon services. Isang kasambahay din at isang house husband. Bye-bye! Trabaho-trabaho pa tayo at huwag kalimutang magdasal at magpasalamat sa buong may kapal. Bye-bye!